Hello guys, kumusta kayo? Hito na naman ako at itutuloy ko na ang aking kwento tungkol sa aking karanasan ng aking kabataan sa abandonadong lumang malaking bahay. At dahil nga may mga part na sa bahay na ayon ng malambot na at madali na masira, nagawa ko makapasok upang magtago sa aking mga kalaro. Pagkapasok ko ay medyo natakot ako dahil sa sobrang dilim sa loob at wala kereng ibang maririnig kundi ang mga huni ng mga ibon at peneki at ang amoy ay amoy peneki. Maya-maya nga lang ay maririnig ko na ang paghakbang ng aking kalaro na palapit na sa akin. Kaya naman ay bigla na lang ako lumabas upang gulatin siya. Ang kaso laking gulat ko na wala pala doon ang aking kalaro, walang tao sa labas. Bigla ako pinagpawisan ng malamig sa takot dahil segurado talaga ako na may narinig akong papunta sa paruroonan ko, pero wala pala nagtataka at gulat na gulat ako. At mas natakot pa ako nang may narinig ako na parang may naglalaro sa loob ng malaking lumang bahay. Kaya na may napatakbo na lang ako at nagpasalamat na lang na nakalabas na ako nang may narinig akong ingay sa loob. Pero nang palayo na ko ng kaunti sa malaking bahay ay nandoon na pala ang lahat ng aking mga kalaro. At nagtataka sila bakit daw pinagpawisan ako at mukhang takot na takot. Hindi ko nang galang sinabi muna at baka pagtawanan lang ako. Kaya hinayaan ko na alang muna at umuwi na lang kami sa amin kanya-kanyang bahay. At ilang araw ko din naiisip kung ano ba talaga yung narinig ko at bakit parang may ibang tao sa loob ng malaking lumang bahay. At simula noon ay matagal-tagal din kami hindi nakapaglaro doon gawa ng may mga pasok na sa eskwela. Lumipas pa ang ilang buwan, bakasyon na at dating gawin nag-iipon-ipon na naman ng mga bata sa malaking lumang bahay. Gaya nung dati maraming kalaro at iba't ibang laro ang aming ginawa. Nga lang pag nagtago-tagoan na ay hindi na ako sumasali. Pero dahil di maiwasan ng asaran, nagkapek-onan, nagkampihan ng mga taga-ibang street kaya nag-ipon-ipon din kami ng aking mga kababata sa street namin at nilabanan namin ng ibang street ng batuhan ng kung anong bilog na bunga ng puno. Kasing laki lang ito ng jackstone na bunga, kaya madali lang namin na ihahagis ang kaso kami ang napunta sa malaking bahay at ang aming kaaway ay nasa labas. Kaya naman, nang pasugad na sila kami namay napilitang pumasok sa loob ng malaking lumang bahay. Gaya noong unang reaction ko, ganun din ang nangyari sa mga kasama ko. Pero may isang sa amin na natakot at may narinig daw siyang umiiyak doon daw malapit sa CR ng malaking lumang bahay. Hanggang dito na lang muna, abangan nyo ang part 3. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, pwede bang makahingi sa'yo ng like, share at subscribe.